Magandang araw mga kaibigan. Ah, ang second hearing ni Senator Amy sa Senado tungkol sa pag-aresto kay PRRD, nilangaw. Alang nagpakita, mga senador lang ang nandun. Amy, Alan Peter Cayetano, Bato, Bongo, and si Attorney Medina at iba pang ano. Sa cabinet officials, government officials, walang nagpakita. So, nilangaw, kawawa. Ito, pakinggan natin ang ibang kaganapan. Ongoing pa ang live hearing. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights kung maalala natin dun sa video. Kung ganon, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulog, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito-turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga, inaresto mo na hinangkap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupo lang yung tao Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it a crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So, hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba, Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang he went overboard. Lahat na lang biniolet niya. Kaya nga, sunod-sunod nga Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin, nagtataka, bakit ganon si Medialdea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinagbiyahe, tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa, at labag yun sa batas O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tingnan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayan, tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar
for diabetes management, meron siyang insulin, pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised, because of his acute diabetic complications, na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talagang nakaka-alarma, di ba? Pakataas nito. Oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba, kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe. OMG, gusto ko nito. Yeah. Ganda naman. I want. So, ito rin ang maganda sa hearing ni Senator Amy, kay marami tayong nalalaman. Yan, doktor. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganong kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede mag-intay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? Parang counsel of choice, katulad ni VP Inday. Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito rin mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So, lahat ito nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa Dahig. Kaya doon sa airport nilagay. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yun? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre. Bitbitin niya sa Krame o sa ibang... So, yun po. Nilangaw. Walang nag-attend. So, I don't know anong gagawin ni Senator Amy. Ilalaban ba siya? Mag-issue ba siya ng show cause order? Subpoena? Setting contempt? Tignan natin. Pag wala siyang gagawin, wala na. Sirang-sira na si Senator Amy sa kanyang ginagawang hearing. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Lawas ka ba? Ikalubos din eh. Iwatan na niya yung kabay sa dalom. Tiga ulan na gyud. At sa nagid si tatay og ulan ang gaatop.
O karon dali-dali gyud si tatay sa pag-atop maski nagaulan kay nalipay siya nga natagaan og gero. O at least nga mapulian daw ang iyang atop nga dako na kayog bangag. O karon concentrate gyud siya bahala gaulan. Gatop gyud siya. O gitabangan pod si tatay sa iyang anak. Karon ante unsa imong kasulti nga karon top na gyud mo. O kanang di na gyud mo maulanan. Unsa imong Salamat sa Ginoo kay na ato pa na yung balay. Oo. Nanay na magkakapal sa akin. Ang Ginoo na magkano sa iya ang kadaraan. Oo. Napunta ang ay katalikuli po po. Oo. Nga karon nakaatop na gyud mo. Nanay among ato. Pa, hay katalikuli ko. Maayo na gyud ang inyong balay. O kay nakaatop naman gyud mo. Dili na mo maulanan. Wa na yung ulan. Oo. Oo. Sige ante, salamat. Oo.